Hello po, Mayor. Good afternoon. Maraming salamat po sa pagpupunlak nitong ating interview. Pasensya na po kayo, hindi po kami makaikot pa at makapunta sa inyong farm. But we promise to visit you po and to see yung inyo pong farm at ma-feature natin. Lalo na ngayon, ha? Sikat na sikat po, General Calentong. Kamusta po kayo? Okay naman, Leia. Okay ba? I mean, hindi ko kasi nakikita. Medyo ina-adjust ko lang ito ngayon. Yes po, okay naman po. That's very good naman po, Mayor. Maraming salamat. I'm so happy po, Mayor. No? Ngayon ko lang ulit po kayo makakausap after a very long time dahil nga po naglaylo yung ating karera. At una po, gusto ko po kayong kamustahin. Kamusta po kayo, Mayor? Actually, nagkaroon kasi na parents ko nagkaroon ng COVID. So, I chose to be with my mom. I was in the hospital for a month taking care of her. Tapos nahawa rin ako roon, no? Because I signed waiver. But right now, medyo stable naman siya. But she's still at the ICU. Pero yung lahat naman siguro, ganun medyo for the last few months, medyo concerned tayo about the pandemic di ba, Leia? Yes po. So, wish po na sana okay din po, maging okay na po ang inyong mom and kayo po maging patuloy na healthy at makasama pa rin po natin dito, no? Mayor, the first thing that I want to ask you po is, kamusta na po ang ating, kamusta po kayo bilang isang horse owner? Ito lang po natin medyo naging mabigat lalo yung pinagdaanan ng ating industriya sa pagpasok ng pandemic. Well, sa totoo lang, nung nagkaroon ng pandemic, no, going towards this year, maski last year pa lang, ramdam nating lahat yung effect ng trade law sa atin. Ang laki na binaba ng sales from 9 billion to just about 4 billion. Yes. Marami na wala mga horse owners. No? Tapos, trade law nabawasan na. Ang masakla pa, nagkaroon pa ng pandemya. Ang mga OTB na walang karera. So, sa totoo lang, maraming nawala ng, sabihin na natin, sa Rango, nagkaroon talaga ng, parang na-demoralized ang buong industriya. Ang horse owners, magkano pag maintain ng isang kabayo, napakamahal. Pakain ka na pakain, hindi mo alam kailan tatakbo ito, ano mangyayari rito. But, I give it really to the horse owners, no, dahil despite that, there is always this hope na itong industriyang to ay magtutuloy at magiging masaya. Not only the horse owners, but everyone involved. The club owners, itong mga jockey, trainers, sota, bayang karerista, kayo sa media, Leia, no? You're giving life back to this industry. Magtutulungan lang tayo rito. Babangon tayo. Yes. Yeah. Alam niyo po, isa naman po talaga sa talagang bumubuo at naging pundasyon nating industriya, yung mga horse owners. Katulad po ng mga sakripisyo na sinasabi niyo po ngayon. For the past years, we all know na medyo paday down Palaylo na talaga yung ating industriya tapos nadagdagan pa ng iba't iba pa pong nangyayari dito sa ating pandemic, iba pang problems, government problems, taxes and everything. Ano pong tingin nyo kailangan pang gawin or kailangan muna nating gawin sa ating industriya just to sustain, to keep the spirit alive, to keep things in order and mapanatili po itong pinakamatagal ng libangan ng ating mga bayang karerista? Sa totoo lang, no, ang pumapatay sa atin ngayon ay ang buwis. No? I have made studies on my own and I think it's not only on Asia but in the whole world and yung na-mention din sa akin ni GAB Chairperson Maham, na ang pinaka-overtaxed horse racing industry, hindi lang sa Asia kundi sa buong mundo ay ang Pilipinas. Wow. Isipin mo, tataya ka ng piso. Magkano ang buwis na kukunin sa iyo? Kulang-kulang more. I think it's more than 20%. Everything in. So, kung ikaw ay tataya, baka yung iba mas mababa ang bigay, hindi ba? So, yun lang. In fact, sa totoo lang, nung kami nagkaroon ng hearing sa Senado, I raised this issue with the senators. No? Napakabait ni Senator Grace po, sila Senator Drilon, sila Senator Gordon, no? Senator Gatchalian. Ang dami nila. And when I raised this issue about taxation, lahat sinabi nila, tama, it's overtaxed. Kaya nga, after this interview, pupuntahan ko si Attorney Reyno ulit. Pupuntahan ko yung
Santa Ana, no? Kakatok tayo sa Congress, kakatok tayo sa Senado na sana tanggalin na sa train law itong horse racing. We're going to compare datas with Japan na pinakamalaking merkado po ngayon ito sa buong mundo. With Japan, with Singapore, with Hong Kong. At isipin natin mga bayang karerista, ang unang-unang kultura ng karera sa Asia, 1867 na yung Pilipinas. Unang-una. No? Tatlong period yan eh. Mantakin nyo ngayon sa performance, tayo nangungulelat. At isang malaking factor ay ang overtaxation. Kaya ang mga clubs dito, can't blame them, they're taking a beating here. Ang mga may-ari ng kabayo, pagkuha mo ng premyo, magkano na matitira sa iyo. Hindi ba? Pero hindi bale, ando pa rin spirit natin. Pero iisa-isahin lang natin to, Leia. No? Una, is about taxation. Susunod ay ang pagkamahal ng mga pagkain ng feeds, no? Siguro let's make use of having a cooperative among horse owners. Pagmitingan ito minsan para makapagdala naman dito ng mga pagkain at mga gamot na medyo mai-tax free naman, mai-exempt naman para makatulong, no? At ako'y naniniwala, ang dream ko one day, ang tagalin ng mga hinete natin, we could produce the jockeys that we could send hindi lang sa Pilipinas, sa abroad, no? Ang lapit lang ng Japan, ang lapit lang ng Hong Kong, ang lapit lang ng Singapore. Pero look at these three countries, Japan, Singapore, Hong Kong, wala silang lupa para sa kabayo. Sa Pilipinas, ang lapad ng lupa hanggang Mindanao, hanggang Bisaya. We could even propagate horse breeding and export our best horses and even our jockeys, our brilliant trainers, no? I'm a dreamer. Ako'y nananaginip. Pero I know everything, kung magtutulungan, walang panaginip na hindi pwedeng matupad. It's so enlightening to hear your thoughts po, Mayor, no? Alam niyo yung vision niyo para sa industriya, hindi lang para sa horse owners, panglahatan. And I'm so happy that you're part of us. Alam niyo po, kailangan po natin talaga na, tulad sinabi niyo, magtulungan. We need to be united, lalo na po ngayon, na kailangan medyo magkapit-bisig po lahat, na isang tabi muna yung mga personal na interest. At yung inyo pong sanang nilalakad at naisin, hopefully makarinig po tayo ng magandang balita in the future. Meron na po ba tayong progress? Meron na po ba kayong updates regarding dito po sa inyo po mga nais mangyari pa? Well, for one, no, ang ating pangangarera ay hindi na every Sunday. Kasama na ang Sabado. Pinayagan na po tayo ng IATF. Binuksan na po ang ating mga OTVs. Pero bayang karerista, ito nangyayari. Kung ikaw ay OTV owner at pagkatapos ay gagastos ka sa upa ng ano mo, tapos sabi mo ng 8 karera lang sa isang buwan, hindi mo mababawi eh. Hindi mo mababawi talaga eh. So you have really to go online. Ang online naman, alam nila, Attorney Reyno, medyo magastos po ang bayad niyan, no? Kung di ako nagkakamali, more than 2 million a year ang lisensya po niyan. Kaya dito para sa akin, let's patronize this at huwag tayo tataya sa illegal bookies dahil yung tumataya ko sa illegal bookies, lalo yung pinapatay industriya. Hindi na pupunta ang pera sa gobyerno at lalong hindi na pupunta ang premyo, ang pera sa industriya. No? Wala po ito, tapong po lahat ito. No, you're not helping the industry. So, ang good news dito ay kasama na po ang Sabado and hopefully, lalakarin namin na maging normal na tayo, no, with the IATF. Hopefully. Pero tama ka, Leia, ito'y pagtutulungan ng lahat. No, kumbaga sa taong nalulunod, dati nalulunod na talaga tayo with the high taxes, with the pandemic. Pero ngayon hindi na, naka-float na tayo. Susunod ito, lalangoy na tayo na mabilis. Ang ganda ng benta, ang ganda na nangyayari, no, at buhay na buhay ang karera. You're featuring rivalries among horses, yun ang bumubuhay, yung kulay, yung competition ng karera, no? Speaking of featuring horses po, no? Dumako naman po tayo sa lighter side, dun sa karera side po. We've seen your General Calentong super horse. Nagpakita po ng gilas, no? At yung first leg sa amin po, second leg sa kabila. Yung kanyang bute, yung aire. Alam niyo po, pumunta po ako ng ensayo last Friday. And most of the trainers talaga, sinasabi nila at ang term, dominado ni General Calentong ang Triple Crown.
Well, actually, ang General Calentong po, ang dugo niya ay Union Rugs and Lorinda. Yung pong Union Rugs, isa sa pinakamagaling na stallion po ngayon sa Amerika, no? At yan din po ang tatay ni Union Bell. Magkapatid po sila sa ama, no? Kaya napakaganda sanang laban, no, para sa industriya, Union Bell against Calento. Unfortunately, para may konti yatang quarter clock yung si Union Bell, sayang, no? Pero sana makahabol para mas lalong mabuhay ang karera. Doon naman ako after parang nung araw, 'di ba, si Don Enrico against Ibarra, tapos may rivalry, maganda yung may rivalry pero ako yung nakachamba lang po rito, no? Sa totoo lang, lahat po ng horse owner, marunong naman tumingin ng kabayo yan, no? Titingin ng bloodline, dahil kung titingin ka ng bloodline, gusto mo makita, maganda ba dugo nito? Classic ba ito? Pangmahabaan? Binabalansi po yan. Kung pangmahabaan yung nanay, kukuha na ng konting tuli naman sa tatay. Ganun po yung ginagawa, may computer po dyan. At bago mo malaman tama ka, it will take you at least 3.5 to 4 years. No? So it's just like playing gods with genes. No? Ganyan po ginagawa ng lahat. Pero bandang huli, kamukha ng pangalan mo, Leia, it's just being lucky. No? Swerte lang po ako. It's been quite a long time. At kung yung swerte, alagaan mo lang. No? Sana I do hope that this horse, in fact, sayang naalala ko po noon, Mandaluyong Day. No? Unang tinakbo ko yan, Mandaluyong Day. Sabi ko sa hinete ko noon, sa trainer ko, si Jojo Angeles, Jo, wag na nating itakbo kasi wala siyang tune up. He just came from a long layoff at parang nakatapak ng bato. Walang kalaban. Sabi niya sa akin, Sir, mananalo naman eh. Kako Jo, tingin ko matatalo dahil yung kabayo, kinakalawang pa. Sabi ko, Jo, tandaan mo, Mandaluyong Day to ha. And true enough, ang daming tao, purtiga Mandaluyong, lahat tumaya sa kabayo ko. Ano yung nangyari? Natalo kabayo ko, no? I think ang nanalo noon yung kabayo ni Mayor Calixto, no? Kung di ako nagkakamali lang. Pero ang sa akin, okay lang yan eh. Nangyayari naman yan. Una takbo ni Hagdang Bato, natalo noon eh. I think it was one man soul eh, yung tumalo sa kanya yun eh. It really happens. Pero you know what? After 6 months, nagkaroon ng pandemic, si kabayo, tumangkad pa, lumaki katawan, nakapahinga, and he was prepared for the Triple Crown, no? Yung po ang nangyari. And I named him after Calentong kasi ako historian ako eh. Ang undergraduate ko before becoming a lawyer is history and political science eh. At saka tiga Mandaluyong po ako, isa sa pinakakalye po yan Calentong. Yung pong Hagdang Bato, barangay sa amin. Yung Malaya, kalye ko po yun, at yung Kanlaon naman, kalye ng daddy ko. No, kaya sineswerte ako. Meron pa akong kabayong darating. Pangalan niya is Shaw Boulevard. Wow. Kaya ganun lang. Well, hopefully sana lang, no? Magaling naman si kabayo, sana makachamba po for the third leg. Ang dami ko natutunan sa inyo, Mayor. Alam niyo, it's very uplifting ng spirit na naririnig natin na dapat meron tayong mga abangan. Yung mga naging lahi, nagkakaroon pa pala ng formula, hindi basta-basta na meron kang kabayo, meron kang mare, tapos meron kang, you call this, how do you call the lalaking kabayo, Mayor? Ang aking kabayo, stallion. Stallion. Yeah. So yung stallion mo hindi mo basta-basta pwedeng ihalo lang basta-basta, no? So it's a matter of mix and match in the right combination eh. 'Di ba po? And nakita po natin na kayo po talaga naman maging maswerte even before Mayor. I mean, you're so humble to tell na kayo po ay sinuswerte lang. Hindi po, magaling po ang inyong stable. Magaling po kayo. Can you please share with us yung as a horse owner, ano po ba dapat na character ng isang horse owner lalo na kapag nasa ganitong sitwasyon po tayo? Well, actually, no, gusto ko rin itong interview dahil baka marami nanonood dyan na gusto maging horse owner. No? Now is the time para dumami kami horse owner ngayon. No? Number one, hindi nyo na kailangan mag-enroll. Anong sabihin ng enroll? Baka meron turo sa inyo, bili mo to, bili mo yan. Ako po, sasakit ang ulo nyo. First, know the dynamics. If you need any advice or what, punta lang kayo sa akin. Hindi ko kayo bebentahan na kabayo. I will share it with you para lumago lang ang ating industriya. No? May mga sinasabing dugo yan ng kabayo. Titignan mo ang dugo muna. Tatay ba niyan? Kampiyon. Nanay ba niyan? Kampiyon. It also helps. No? Number two, titignan mo yung conformation ng kabayo.
May sinasabi sila sa babae, 36, 24, 36, di ba? Ganon eh. It's the shape. Pero sa kabayo, iba. Kailangan balansyado, no? Malaki yung puwet, maliit yung cannon bone, kasi kung masyado mahaba, mababali. Yung ulo, medyo maliit ng konti, mahaba. Kasi remember, kung tumatakbo kabayo, nagra-rock yan. No? Nagra-rock. So, pag-rock niyan, pagbaba ng ulo, sisipa yung puwet, dapat in harmony yung galaw niyan. So you look at that, may mga kabayong parang palakol, etc. May mga tumitingin dyan, magagaling mga trainer tumingin dyan. Paturo muna kayo, it will take time. But for me, the most important is really the bed pedigree, yung dugo. Luckily, no, ang mga kabayo before, they were able to keep records up to the early 1900s. No? So, nako-compare mo, tanda mo, ang chromosome, genetics, XY, no? Basta may Y, lalaki. Ang XX, babae. Inahanap yung tail line. I'll give you one example, para kasi maging komplikado. I would like to recreate Jose Rizal. Kunyari lang, si Leia, ang kanyang lolo sa tatay, ay si Jose Rizal, sa tatay. So, gagahanap ako ng partner si Leia, na lalaki, pero sa nanay naman, ang Jose Rizal. So, ibabalansi ko yan. No? Before, the most perfect match was if you have a northern dancer, ihalo mo na sa prospector, that's it. Ngayon, mas komplikado pa. We have computers for that, hinahanap namin na ito. So, ang tagal, sila Herm Isguera, Sandy, sila Tito Puch, lahat po yan, nagko-computer yan. Pero ang masaklap, it will take you 3.5 years bago mo malaman tama ginagawa mo o mali. No? But take your time. Take your time. At huwag kayong bibili dahil mura ito. Naku po, tignan nyo muna. Baka maya mura lang, sasakit lang ulo mo, puro pakain ka lang. Ako, ang formula ko, instead of buying 2 or 3 horses, hindi ganon. I'll just buy 1, pero matindi ang lahi. Matindi performance. So, yun po ang sa akin. No? Maganda ang karera dahil bumabata ka, every year may bagong rivalry. Every year hindi mo alam kung sino mangyayari at every year may juvenile, no? Tumatanda ang kabayo mo. Nakakatuwa. Pero habang tumatanda, may pumapalit naman. And that is the challenge. Maganda po yung sinabi nyo, no? Quality over quantity. So talagang nakafocus kayo with the quality of the horse versus dun sa nakakaipon nga kayo na madami and yet medyo tagilid naman tayo sa magiging performance. So maganda rin po yung sinabi nyo, lalo encouragement dun sa mga gustong mag-horse owner na bago, we need new bloodlines dito, no? Na mga new horse, alam natin marami nag-exit. Baka ngayon, it's time na ma-encourage ulit, maanyayahan ulit yung mga bagong dugo. Dahil kung nakikita rin natin, maski na sa mga bayang karerista, ang mga die-hard fan ng mga karera, medyo nawawala na di ba po? So, ano pa sabi niyo dun? Ang ngayon kasi, every year sa Amerika, may mga bagong dugong lumalabas. No? So makikita mo, before it was Top It. Yes. Ngayon sila Curly na ang bumabago. Before that, it was Street Smart, Street Sense. No? Every year, these are designer bloodlines. Pero ang dito, paano mo titimplahin ng dugo? No? Para bang sa atin, di ba, Santos tsaka Reyes, yung mga kanya-kanya apelido, paano mo titimplahin yan? So, magbibilang ka yung pinaka-4th or ilang degrees, kung magaling yun, of the family, i-create mo, ibabalik mo ulit yung linyada. No? Matagal. Kaya nga ako, sa totoo lang, Leia, ayoko na magbilang Bakit? Bibili ako ng kabayo ngayon, buntes. 11 months po yan, aantayin. And then bago tumakbo, hindi ako tumatakbo ng juvenile, bihira Magdagdag ka ng 2.5, that's already 3.5 years, close to 4. 58 na ako, Leia Di ba that time tumakbo yung kabayo ko, kulang-kulang 62 na ako, senior citizen na ako. Kaya ako minsan ayoko lang, sabi sa akin ni Kong Calixto, Bernard, di na ako bibili. Bibili na ako yung yung runner na, ganon-ganon. Pero kanya-kanyang paniniwala. Pero ako kasi, iba yung breed mo Iba yung galing talaga, pinanganak sa stable mo, pinalaki mo, inalagaan mo, baby pa lang. Iba yung ganong happiness So I'm more of a breeder than an racehorse Oh, grabe po yung passion nyo para dito sa ating industry. Grabe yung passion nyo para sa breeding, no? At yung inyo pong focus and dedication. Maraming salamat po. Now, Mayor, can you please give us a little background dun sa mangyayari this Sunday? We all know it's the Marho Breeders' Cup. At naging matagal po kayong presidente ng ating organisasyon. Well, ang Marho po ay tinatag ni, of course, Ambassador Danding Coangco.
hindi lang po ang mga tigamaro, kundi ang buong industriya po ay malaki ang utang na loob sa kanya. No? Siya po talaga ang nagtaas ng antas ng pangangarera ng kabayo sa buong bansa po. No? Marami pong mga naging presidente rito at lahat po kami, members, lahat, opisyalis, nagtatrabaho para bigyan, maski once a year lamang or 2 days a year na magandang pakarera. Meron po kaming Mario Breeders Classic, yung pinakamagandang o isa sa pinakamalaki. I think hindi ko lang alam kung ilang milyon ang pakarera ngayon to. Ito yung pinakamagaling na Mario registered. Meron kami sa mga Colts, sa mga Phillies. Meron pa yatang sprint na ginagawa sila. So ngayong pandemya, medyo mabigat, pero kita nyo naman, idinaraos at tinatawid po namin ito para lamang sa kasiyahan ng industriya. So watch out for this po, ang Maro Breeders' Cup sa San Lazaro Racetrack po sa Carmona, Cavite. Wow, thank you so much po, Mayor. And alam po natin na ating po mga bayang karerista medyo nahihirapan mag-adjust lalo dito sa ating mga OTBs na ngayon pa lang naman bumubukas na ulit, no? At yung ating naman pong online bettings na nagko-cope naman po ang ating mga clubs. We all know medyo kami po, aminado po kami, nahihirapan po kami na gumamit ng mga bagong technology dahil medyo mayroon tayong mga restrictions, hindi naman po to basta-basta lang naman na pinoprogram na isang click mo lang. Ganito, nais lang po natin na maunawaan ng tao na lahat po tayo dumadaan po sa mga challenges and changes, no? At bilang isang horse owner po, bilang isang katulad po, politician, alam po natin na you've been into politics at nakakasalamuha tayo ng mga tao. Ano pong masasabi nyo sa ating mga bayang karerista para maunawaan yung ating current situation? Sa totoo lang ho, tama si Leia, no? Lucky Leia, mahirap po ang panahon ngayon. Masi kami, nahirapan po kami sa betting dahil wala ho tayong off track eh. I think yung first week, out of 200, 40 lang yata, 40 lang ang nag-open. Noong isang araw, buti naging 80, kahapon naging 100. But I don't think we'll reach that level of 200 na OTB dahil nga marami mga nagluluging negosyo, maraming mga nangangailangan po ngayon ng pera. Pero tignan na lang po natin sa ganito. Ang industriyang ito ay nagbibigay ng pera sa national government. Ang mga clubs only get 8.5% of the entire bets, no? Ang gobyerno malaki po nakukuha rito, pero most importantly than that ay marami mga industriya rito. Hindi lang ang sota, hindi lang ang henete, mga gumagawa ng feeds, mga farrier, no? Napakarami po nagbibigay ng mga kusot. Ang bilang ko ay kulang-kulang 10,000 pamilya ang nakadepende sa industriyang ito. Kaya ang bubuhay dito, bayang karerista kayo yung suglanin nyo Saka makakitang isang kung may 100 pesos ka, maghapon ka na manood Mas mura pa sa sine Maski pa win-win ka lang, pa double, ando pa excitement di ba? Ang importante ay buhayin po natin ito. Kaya nga sa mga susunod na buwan, tignan nyo, ang daming mga magagaling na kabayo na inip ng tumakbo. Yan po sa stable ni Sandy Javier. Naku po, ang gaganda ng kabayo niya, mga galing Amerika po yan. Kila Joseph De Henco, nakahanda po yan. Andiyan din ang mga premiado, kamukha nila SC Stock Farm, no? Andiyan po, yung kila Mr. Elmer De Leon, kila Raymond Puyat, at itindi ng mga kabayo niya, kila Tito Puch, dati pa po yan, hindi ba? Kila Wilbert Tan. Naku, maglalabasan niya mga yan, at magbabakbakan ulit yan, at ang bubuhay dito, kayo bayang karerista. Magtulungan tayo. Wala na yung malungkot na mukha. Basta tayo nakangiti na lang. Kaya nga, sabi ko nga, namimiss ko yung maraming tao sa karerahan Siguro hindi na humangyayari yun. Unti-unti dahil social distancing at bawal Hindi dapat ganun kadami. Pero yung excitement, manood kayo and please lang, tumaya kayo sa OTB o sa Fastbet o sa online betting. Yun lang ang hinihingi po namin. Final question po, Mayor. Ito po patungkol ulit kay General Calento. Kung papalarin po si General Calento na makalaban si Union Bell, na alam niyo po, sinabi niyo kanina, ay magiging kapatid niya sa ama, at papalarin kayo po ay maging triple crown, ba? Isasalin niyo po ba ito para sa ating Presidential Gold Cup, yung ating kabayo, General Calento? Unang-una, dream match talaga yung kay Union Bell dahil magkapatid.
at I think Junior Bell was si Junior Bell is the juvenile champion. Yes po. Juvenile champion po, yung pinakita niyang galing eh. Yung nanay magaling rin, no? So isipin nyo, labanan na magkakapatid, di ba? Mga bayang karelista, maganda to. Subaybayan nyo po ito. At of course, si Mr. De Leon is also a good friend. Napakabait na tao din po niya. These are just all friendly matches. Kung sakali mang makachamba po ako at lumusot si Calentong, gagawin ko po yung kamukha ng ginawa ni Hagdang Bato. Titignan ko kung ilalaban ko po siya from Triple Crown to Presidential Gold Cup. Bakit? Dahil ilang kabayo lang po ang nakagawa nun as a 3-year-old. I think it was Skywalker, it was Sundancer, it was Hagdang Bato, tapos ngayon nga po. No? So, iilan lang. Marami po na Grand Slam. I think more than 10, mga 11, 12. Pero yung sinasabing from Triple Crown to Presidential, I think there are just a few of these horses. So, titignan po natin. Sayang eh. Andyan eh. Wow. Kumakachamba. We're really praying and hoping na makakita natin at makita natin sa Presidential Gold Cup si General Calentong at makakalaban niya po yun yung ating defending champion na si Supersonic. Supersonic po, nanalo sila from the stable naman po ni Mayor Sandy Javier. And hopefully makuha rin natin yun na interview nila. Leia, if I might add, tamang-tama. Kasi alam mo, ito para ma-report ko lang sa inyo bayang karerista, no? Si Hagdang Bato nung nanalo po siyang Presidential Gold Cup, nakadalawa siya eh. We're going to the third eh. Unfortunately nga yung gate, nagkaroon ng aksidente lang po yun. No? It's just an electronic thing na mali talaga. Wala kasalanan po ang San Lazaro dito. Napakabait mo nila Atty. Reyno. Talaga it's just one thing na wala kang magagawa. Pero sana naka-third na ako noon. No? History rin yun. Pero ito lang po masasabi ko sa inyo. Habang defending champion ka, bumibigat ang peso. So imagine mo, no? I mean, ang Presidential Gold Cup is supposed to be the best horse in the country, kay matanda, kay bata. Ang problema, kung defending champion ka, bibigyan ka ng 1 kilo o 2 kilo, tapos kung mananalo kang 2, 1 kilo na naman. I think windblown, tumakbo ito 60 o kung ilang peso o maski si strong material eh. Pero I think hindi na po tama. Bakit? Ibig kong sabihin, habang tumatanda ka na, champion ka nga, pabigat naman ang pabigat ang dala mo. Bandang huli, wala na itatakbo kabayo. Ako po, ito, no, alam ko, makakalaban ko po yung defending champion, si Supersonic, pero I don't mind kung si Supersonic hanggang 56 lang. I don't mind. Kasi there must be a level eh. Kasi you're trying to find a good horse. Kung bibigyan si Supersonic ng 60 or 58, it will not be fair for him o for the horse. Para sa akin po. Kasi hinahanap natin dito yung magaling. Baka wala na itakbo yung kabayo. Nangyari po sa akin yung kay Hagdang Bato. No? Before po noon, talagang wala na. Mabigat na eh. So, I mean, sa ibang karera niya, mabibigat na yung kabayo. Sayang naman. So, akala ng tao, mahina na yung kabayo. Wala na yan. Laos na yan. Hindi. Titinin nyo parati yung peso. Ano yung peso mo against sa 54? Talagang ang laking bagay, no? Kung 6 o 5 kilo. Kaya nga, I'm pleading Firacom, no? Ako, this will be against me if ever in the future. Pero okay lang, at least it will set a precedent, no? Na sana, kung defending champion, pinakamataas, let's set a maximum. Kung 56 lang siya. Para habang tumatanda yung kabayo, tingnan natin kung kano siya kagaling habang tumatanda siya. Maski mga bata kakalabanin siya. Huwag na natin parusahan with the 58 or even a 60. Huwag naman, kawawa yung kabayo. Yun lang po ang sa akin. Thank you so much for that. No? At least we hear na yung side po ng mga defending champion. Na tama nga naman po kayo, we need fairness and we need balance. Para naman masabi naman talaga natin kung sino yung pinakamagaling. Because given that na medyo mabigat yung peso, nagkakaroon ng hindi tama, hindi balanse para doon sa magiging karera natin. Maraming salamat po. Maganda pong punto yun. At Mayor, can I have your words para po sa paanyaya dito sa ating pakarera on Sunday? Well, sa inyo pong lahat, ito po yung pinaghirapan ng Barho, ang aming presidente, ang aming pong mga opisyales, ang aming mga miyembro. And of course, with the San Lazaro Racetrack. Maski na may pandemya, talagang naglabas po ng mga pera yan, nag-solicit para bigyan kayo ng magandang palabas. Isa lang po gagawin nyo.
manonood lang kayo sa napakagandang slate na ito. And please, tumaya lang po tayo sa tamang tayaan, sa legal na tayaan. Sa inyo pong lahat, mabuhay po ang industriya ng pangangkabayo. Maraming salamat, Leia. Maraming salamat, Maro. And of course, ang San Lazaro. Thank you. Maraming salamat po. Thank you so much, and hopefully makita po namin, makasama po kayo namin sa San Lazaro Leisure Park at yung ating mga bayang karilista na rin. Maraming salamat po, Mayor. Thank you. Thank you po.